we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. Mula rito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. DILG inaatasan ang mga LGU na makipagtulungan sa COMELEC sa pagsita at pagtanggal ng mga illegal campaign material. Samantala, mall voting simulation sa Cebu isasagawa sa Sabado, August 26. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Simula na ang countdown ng COMELEC para sa August 28 COC filing para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Kasabay niya, nagbabala na rin ng komisyon sa mga kakandidato, huwag pasaway at sumunod sa itinatakda ng batas patungkol sa tamang araw ng pangangampanya. Mga prohibited acts like bawal mangampanya, if you put up something like a poster, vote for ganyan, don't do that. Pinalakas pa ang abisong yan ng ilabas ng Department of Interior and Local Government o DILG ang Memorandum Circular 2023-105 para atasan ang mga LGU at iba pang ahensya na tulungan ng COMELEC sa crackdown ng illegal campaign materials. Binibigyang kapangyarihan ng DILG ang mga LGU sa pagtatanggal ng campaign materials na labag sa COMELEC Resolution No. 10924. Yes po, kaisa po ang sangguniang panglungsod at magtitingin-tingin din kami, mag-iikot kami sa mga bara-barangay kung nasusunod ba talaga. Kaysa makahakot ng boto, baka maging ground pa raw sa disqualification kung hindi susunod sa polisiya. Actually coordinated with the PNP already and the DILG. They're really willing to help the COMELEC enforce its rules and regulations. May 10 araw ang mga kakandidato para makapangampanya. Simula October 19 hanggang 28, aarangkada ang campaign period para sa BSKE. Isa sa 5 synchronized mall voting simulation ng Commission on Elections ay isasagawa sa Cebu City sa darating na Sabado, August 19. Darating sa lungsod ang mga opisyal ng COMELEC mula sa Maynila, kasamang iba't ibang representative ng national government. Dadalo rin sa simulation ng Cebu Citizens Involvement and Maturation in People's Empowerment and Liberation o CCIMPEL. Ang CCIMPEL ang citizens arm ng COMELEC sa Cebu. Sa synchronized simulation, malalaman kung epektibo ba ang pagsasagawa ng mall voting sa darating na barangay at SK elections October 30. To be able to determine whether ang mall voting ba is indeed efficient, effective, convenient sa ato ang mga voting populace. Samantala, ayon sa COMELEC, sa Setyembre na nakatakdang ilabas ang desisyon kung ipagpapaliban ng eleksyon sa Negros Oriental dahil umano ito sa naitalang karahasan sa lalawigan. Ayon sa Regional Director ng COMELEC 7, malalaman ang sitwasyon sa lalawigan sa oras na maghain ng kanilang kandidatura ang mga tatakbo. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sugatan ng isang opisyal ng Cotabato City LGU at patay naman ang driver nito matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga sospek. Cotabato City LGU may rewards sa makapagbibigay na impormasyon sa nasa likod ng naturang krimen. Narito ang report ni Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Naisugod sa ospital ang General Services Officer ng Cotabato City LGU na si Pedro Tato Jr. Habang patay naman ang driver nito na si Dandy Anonat, bunsod ng mga tinamong sugat matapos ang pananambang sa lungsod. May tama siya sa kaliwa, tapos may daplis sa tagilidan bandang kanan, please okay pa naman siya. Sa investigasyon ng kapulisan, pasado alas 10 Martes ng umaga, papunta na sana sa kanyang opisina si Tato kasamang kanyang driver sakay ng government vehicle. Nang tambangan at pagbabarilin sila sa LR Sebastian Street, Rosary Heights 10 sa Cotabato City.
Kalibre 45 na baril umano ang ginamit ng suspect ayon sa otoridad. Merong nakaabang na unidentified suspects and then moving kasi itong service ng ating mga biktima. Kaya po hinabol pa po siya ng mga putok po. Tapos po yung ang mga biktima natin is nakamanage po na i-drive yung sarili nila sa hospital. Considering nga po yung incident na to is malapit lang po sa CRMC. Agad namang pumunta sa pinangyarihan ng insidente ang Cotabato City Public Safety Officer. Hingi namin ang cooperation ng bawat mamamayan ng Cotabato City. Taga Cotabato ka man o hindi, please lang kung mayroon kayong alam kaninong gumawa nito is magbabigay lang kayo sa amin ng information. Kinundi na naman ng Cotabato City LGU ang insidente. Naglaan ito ng 300,000 pesos na reward para sa makapagbibigay ng lead sa mga sospek. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Abby Caballero, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi bababa sa 30,000 na puno ng niyog sa Negros Occidental ang apektado ng pesteng kukulisap ayon sa Philippine Coconut Authority. Kaya naglabas na ng executive order si Governor Eugenio Jose Lacson upang masugpo ang pagkalat ng peste sa niyugan. Para sa detalye, makakasama natin si Eileen Pedreso, live sa Negros Occidental Provincial Capital, Lagun. Eileen? Cecil, isang uri ng peste ang umaatake ngayon sa mga puno ng niyog sa ilang lugar dito sa Negros Occidental. Nagpapatuloy ang monitoring ng Philippine Coconut Authority sa mga puno ng niyog sa Negros Occidental na apektado ng peste na kung tawagin ay kukulisap. Sinisipsip nito ang dahon kaya naninilaw o nanunuyo ito. Ayon sa ahensya, tinatayang hindi bababa sa 30,000 puno ng niyog sa probinsya ang apektado. Posible raw na tumagal ng 1 taon bago makarecover ang apektadong puno. Kaya tinatayang posibleng umabot sa 12 million pesos ang danyos nito sa coconut industry ng probinsya. Tatlong aspect na ating gagawin. One is containment. So, ibig sabihin, you contain the spread of the infection. Then secondly, you mitigate mo. Then thirdly, kung ma-control na natin, we have to rehabilitate. Dahil sa banta ng peste, ang ilang nagnenegosyo ng buko ay naghahanda na sa posibleng pagtaas ng presyo. Wala ko man akong may aragin man nga mga problema sa lubete. Na-remind mo ko na nila. Banda ko daw pirdete. Wala na sakagin eh. Ayon naman sa Office of the Provincial Agriculturist, umabot na sa mahigit 1,000 puno ng niyog ang kanilang naprune o pagputol sa mga dahon na apektado ng kukulisap. Nag-info campaign kami, of course, sa mga agriculturists para nga ma-disseminate pa ng information dito sa LGU. At the same time, ang pruning to buong city sa aton area, especially sa Bago City. Sa pamamagitan ng executive order, ipinag-utos na ni Governor Eugenio Jose Lacson ang province-wide effort upang masugpo ang pagkalat ng peste. Naglaan na rin ang probinsya ng 200,000 pesos para sa mga gagawing hakbang kaugnay dito. Cecil, ayon sa PCA, hindi raw nakakaapekto sa tao ang kukulisap. Pero maaari raw kumalat ang peste sa ibang lugar kapag nadala ang mga dahon nito na may mga itlog. Cecil? Maraming salamat, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Gumataw ang mga isda sa isang ilog sa Daraga Albay matapos na lasunin ng hindi pa nakikilalang sospek. BIFAR isa sa ilalim sa rehabilitasyon ang lugar at magpapakawala ng nasa 15,000 fingerlings ng iba't ibang uri ng isda. May detalye si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Ilang araw na ang nagdaan pero labis pa rin ang panghihinayang ng mga residente sa Purok 7 Barangay Bigaw sa Daraga Albay matapos mga matay ang mga isda sa ilog ng naturang barangay. May hinala ang mga residente na may naglagay ng lason sa tubig. Siyempre po, unang-una, nalungkot po kasi ang dami pong mga maliliit na isda na hindi pa naman po pwedeng mapakinabangan. Tapos ayun po, namatay lang. Nanginayang kami dahil pag gusto namin manguha dito, hindi na kami pumupunta sa malayo, dito lang pwede na.
Kaya nagsagawa ng inspeksyon ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol sa ilog kung saan nakumpirma na nilason nga ang mga isda. Kasi pang 5 araw na po since nung sinasabing naglason, hindi na po natin malalaman yung exact na lason na nilagay. Pero based po doon sa interview nung mga ni Kagawad and then nung mga malapit dito sa area is Simbus daw, which is sa kanila kasi malalaman nila yon kasi ginagamit nila yon sa pag-farm. Plano ng ahensya na magsagawa ng rehabilitasyon sa ilog sa pamamagitan ng Baliksigla sa Ilog at Lawa o Basil Project kung saan matapos malinis ang ilog, pakakawalan dito ang nasa 15,000 na fingerlings. Sakit sa loob na matagal namin itong pinoprotektahan, then yun, nilason. Masakit po sa loob, pati na rin yung mga residente dito, medyo nagalit. Kaso wala po kaming kung sino talaga yung may gawa. Pero bago masimulan ang rehabilitasyon sa lugar, kailangan munang makakuha ng Certificate of No Objection sa tanggapan ng Penro Albay para matiyak na walang maaapektuhang natural biodiversity rito. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bagong silang na sanggol natagpuan sa basurahan sa Angeles City. Nakaalerto si CJ Turida ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Duguan at walang saplot ng matagpuan ng isang sanggol sa tambakan ng basura sa Barangay Pampang, Angeles City. Sa paunang investigasyon ng pulisya, isang residente ang nakarinig ng ingay o iyak ng sanggol malapit sa basurahan. Pagkakita dun sa bata namin sa parang bagong silang lang siya kasi meron pa yung pusod niya, hindi pa siya naputulan ng pusod. Tapos yung itsura yung parang may mga dugo-dugo pa. Kinuha ng residente ang sanggol, nilinisan, binihisan at inireport sa barangay. Ipinasakamay ang babaeng sanggol sa CSWD na agad din naman na dinala sa ospital para mabigyan ng atensyong medikal. Inaalam na ng pulisya kung sino ang nag-iwan ng sanggol sa lugar. Ayon sa pulisya, pwedeng kasuhan ang magulang ng child abandonment in relation sa RA 7610 at pwedeng magmulta at maparusahan ng pagkakakulong ng hanggang 6 na buwan kung mapatutunayan na may pananagutan sila sa pangyayari. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Mula sa GMA Regional TV, 1 North Central Luzon, CJ Torida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hangang-hanga ang mga netizens sa mala basketball superstar moves ng isang bata sa Cebu. Pakpak na ang clap di ay. Ang clap di ay, ang clap. Oh, sus, oh, dribble. Yun yan mga kapuso, ang 1-year-old. Biro mo yan, 1-year-old na si Ron Maverick Anyana. Kwento ng mami niya, wala raw nagturo ng ganyang galawan kay Baby Mavi. Reaksyon daw ito ng bata nang minsang mapanood na maglaro ng basketball ang kanyang ama. Tuwang-tuwa daw kasi si Mavi na marinig ang sigawan ng audience sa court. At hindi lang syempre moves ang kuha niya mga kapuso, pang MVP rin ang kanyang facial expression. Pinusuan ito ng netizens at umabot na sa libo-libo ang views at shares. Wala jud ra bay nagtudlo niya atong matime kay duwa to sa iyang papa niya pag uli na mo mao na to iyang reaksyon. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News.
11 anyos na batang lalaki patay matapos tamaan ng kidlat habang naliligo sa dagat sa Lucena City sa Quezon. Yan ang tinutukan ni Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nalapnos ang leeg at dibdib ng 11 anyos na batang lalaking ito matapos umanong tamaan ng kidlat habang naliligo sa dagat pasado alas 4 ng hapon nitong Lunes sa Barangay Dalahican, Lucena City. Sa investigasyon, nagpaalam lamang daw ang bata sa kanyang ina na maliligo sa ulan noong hapong iyon pero kalaunay nakita nila ang anak kasama ang ilan pang mga kaibigan na naliligo sa dagat. Tinamaan po ito ng isang malakas po na kidlat. Bigla na lang po itong napasubsob kaya agad po itong dinampot ng kapitbahay at nang makita nga po nila is may mga paltos na po ang kanyang katawan. Naisugod pa sa ospital ang biktima ngunit idineklarang dead on arrival ng doktor. Dinala rin sa pagamutan ng ilang kabataang kasama ng bata sa paliligo sa dagat na nakaranas daw ng paninigas ng panga. Nasa maayos na silang kalagayan at nakalabas na rin sa ospital. Samantala, labis naman ang pagdadalamhati ng 49 anyos na ina ng biktima sa sinapit ng anak. Hindi na raw kasi matutupad pa ang pangarap nitong maging isang pulis at matulungan ang kanyang pamilya. Mababawi siya, paglakad niya, gusto niya po, magpupulis, ma'am. Paglakad, bigap ko si ito, ma'am. Gusto ko po dito yung magbibigil po. Yung parang nakikita kay mga picture niya habang kami natin mag-anak, mga kaibigan. Paalala naman ng pulisya, Kapag masama po pa noon, manatili na lang po tayo sa ating bahay. Lalo na po kung wala naman po importanteng gagawin sa labas. Lalo na po ang mga bata, wag po natin hayaan lumabas ng bahay. mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Lalaking nagnakaw sa isang kainan sa Vinzons, Camarines Norte, arestado matapos makilala sa isang aksidente. Si Chris Novelo ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia para sa detalye. Pasado alas 11 ng gabi noong Agosto 12, makikita sa CCTV footage na ito ang isang lalaki na nakaputing t-shirt at itim na shorts na pinilit makapasok sa grills ng isang kainan nagawa sa kawayan sa Barangay Santo Domingo, Vinzons, Camarines Norte. Na makalabas na sa kainan, saka ito naglakad palayo sa lugar, tangayang cellphone na nakuha sa loob. Ayon sa biktima, hindi ito ang unang beses na nanloob sa kainan at nagnakaw ang suspect. Noong unang pangyayari po, siya din yung pumasok dito, inamin din naman niya. Yung una po yung business permit ko, yung speaker ko, pagkain. Kinaumagahan, isang siklist ang tinulungan ng mga otoridad matapos mahagip ng motorsiklo sa kahabaan ng kalsada sa parehong barangay. Pero nang ihatid na sana ang lalaki sa kanyang bahay, nakita at nakilala ito ng biktima na siyang nakuhanan ng CCTV na pumasok sa kanilang kainan at tumangay ng kanyang cellphone. Agad namang itong inaresto ng mga barangay tanod at dinala sa police station. Nakilala daw po sa CCTV, ayun daw pong naangkas ko na bata, ayun daw po yung yung suspect niya. Di, balik na naman po ako ngayon. Pagdating ko po doon, huli naman, di na nakakawala at kiruna na po namin. Nakuruna ng mga tao doon. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng kapulisan ng suspect para sampahan ng kaukulang kaso. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novelo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Binisita ni DepEd Secretary at Vice President Inday Sara Duterte ang 3 paaralan sa mga malalayong barangay sa Davao City upang makiisa at tumulong sa Brigada Eskwela 2023. Narito ang report ni Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Masayang sinalubong ng mga mag-aaral, magulang at guro si DepEd Secretary at Vice President Inday Sara Duterte sa pagbisita nito sa Tapak Elementary School sa Barangay Tapak, Paquibato District, Davao City. Pinangunahan ni VP Sara ang pagtatanggal ng lahat ng mga nakadikit na poster at iba pang mga hindi na kinakailangan sa loob at labas ng classrooms. Ni-remind din natin sila na dapat yung mga classrooms natin are free from clutter. So alisin yung mga decoration, mga nakadikit, kung ano yung mga nakasulat, lahat yon. Dapat malinis ang ating classrooms so that ang attention ng ating mga estudyante ay nandoon sa teacher sa harap or doon sa libro. Mensahe ni VP Sara sa mga bata. Ayad ko eskwela ha, magtunog tarong. It is an honor for me as school head po and for my co-teachers po, my fellow colleagues na masinati na mo ang pagbisita, pag-arrive ni VP Sara po.
Binisita din ni VP Sara ang Dominga Elementary School sa Barangay Dominga, Kalinan District, kung saan nakausap niya ang school head at mga guro ng naturang paaralan. Pinaalalahanan niya ang mga ito na kinakailangang malinis ang loob at labas ng classrooms sa pagsisimula ng pasukan. Nagbrigada eskwela rin siya sa Gumitan Elementary School sa Marilog District. Sa pag-iikot ng Vice Presidente, binigyang kasagutan nito ang ilang concerns na ipinaabot ng mga school head. Kakulangan ng classroom, incomplete yung construction ng kanilang building. Sinabihan namin na we will do a coordination meeting with the Department of Public Works and Highways with regard to incomplete construction ng building. And then pangatlo yung teacher items. Sinabihan namin sila that we will look for teacher items na pwedeng ilipat doon sa school nila. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Argil Relator, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpasiklaban ang mga lolo at lola sa Tuguegarao City sa TikTok Challenge. Bahagi ito ng Paburulon Afi Festival ng lungsod. Animoy mga bagets ang mga lolo at lola na nagpabilib sa kanilang dance moves. Isa itong bagong aktibidad ng kapistahan at kompetisyon para sa mga senior citizens. Tumanggap ng certificate, tropeo at cash prize ang mga nanalo sa paligsahan. May tinanghal din na ang lolo kong bagets TikTokeris at ang lola kong bagets TikTokeris. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Tuluyan ang tinanggal ng Kamara sa kanilang hanay si 3rd District Negros Oriental Representative Arnie Teves Jr. sa botong 265 na yes, 0 negative vote at 3 abstention. Expulsion ang desisyon at tuluyan ang tinanggal ng House of Representatives si Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves sa kanilang hanay. Sa plenaryo kahapon, inilatag ng komite ang 3 dahilan kung bakit nire-rekomenda nila ang expulsion ni Teves. Pinag-utos sa House Secretary General na ipaalam na sa lahat ng ahensya ng gobyerno ang pagkakatanggal kay Teves sa Kamara. Sa isang press statement, iginiit ng abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio na sa simula pa lang hindi umano maaasahan ang patas na proceeding sa House of Committee on Ethics. Ito ay sa kadahilanan na maliban sa pagiging complainant, ang komite rin ang nagsilbing hukom. Number 1, his ongoing persistent pursuit of his application for political asylum in the country of Timor-Leste. Number 2, his continuous absence without leave in the House of Representatives in violation of our House rules. And number 3, his indecent behavior portrayed in social media which reflects discredit in the House of Representatives and diminishes the stature of the position. By a unanimous vote of its members, recommends to the House of Representatives the imposition of the penalty of expulsion from the House of Representatives upon Arnulfo Arnie Teves Jr. 33 anyos na lalaki sa Vigan City namatay dahil sa leptospirosis na posibleng nakuha ng biktima at kanyang ama sa paglilinis sa kanilang nabahang bahay. May ulat si Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central, Luzon.
Isang linggo lang mula nang makitaan ng sintomas ng leptospirosis, ang 33 anyos na si Michael Gascon nang bawian ng buhay. Sa pagtama ng nagdaang bagyong Egay, abot hanggang bubong ang bahaki na Michael sa Shelterville ng Barangay San Julian Norte, Vigan City, Ilocos Sur. Baha at putik ang sumalubong sa mga residente, kaya halos 2 linggo ang walang humpay nilang paglilinis na siya ring ugat ng kanyang pagkakasakit. Masakit dati barang ko tang kunan na milata. Ang jami am tamu mi ma'am da nagkaragkad mi ma'am nagtakil bagina. Nagawa pa raw tumulong ni Michael na maglinis sa nasalantang kapitbahay. Wala raw siyang suot na bota at hindi ininom ang gamot kontra leptospirosis. Nagkaroon muna siya ng fever ng 5 days bago siya nagpa-check nagpa-hospital. Unfortunately, nung na-hospitalize siya, medyo advanced na yung complications. 2 araw matapos ma-admit sa ospital, nilipat sa ICU si Michael at sa 3 araw, tuluyan na siyang bumigay. Ayon sa Health Authority, maaaring makitaan ng sintomas ng leptospirosis ang tao 3 araw matapos ma-expose sa baha o putik at maaari ring umabot ng hanggang 14 days. Sintomas gaya ng lagnat, pananakit ng kasukasuan, pananakit ng ulo, pananakit ng likod ng mata, pananakit ng tiyan, pagsusuka, pagtatae, at paninilaw ng mata at balat. Ilan pang suspected case ng leptospirosis ang minomonitor ngayon ng Health Authorities sa paggamutan. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Muntik nang mahulog ang isang SUV sa ilog sa Gandara, Samar habang sinusunod ang direksyong itinuro ng isang navigation app. Ayon sa Gandara MDRRMO, 4 ang sakay ng SUV na galing Cavite at papunta sana sa Tacloban City. Hindi raw kabisado ng mga sakay ang daan kaya gumamit sila ng isang navigation app kung saan dinala sila nito sa ginagawang tulay sa Barangay Adela Heights. At dahil madilim at makapal ang hamog, muntik na silang magdire-diretso sa ilog. Iniligtas sila ng mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Kinaumagahan na binilikan ng rescue group ang sasakyan para ito makuha mula sa lugar. Paglilinaw ng taga-MDRRMO, may warning signs na inilagay bago marating ang kinukumpuning tulay at meron ding diversion road. Hindi masyado namin makita yung sitwasyon, medyo foggy siya. Kaya kinuha na lang namin yung mga sakay, dito na lang namin sa office pinatulog. Naligaw talaga sila. O yung niyan data niyan, di ba ma'am? Doon sila nag-base. Akala nila, hindi naman sila palaging dumadaan. Akala nila, kumpleto pa yung bridge. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong persa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.